Sabi ng Bible, datapwat mapapalad ang inyong mga mata. Nakakapakinig na'y nakakatulog pa. Okay. Ganun nga ba ganyan talatang yun? Nalabo na yata ang mata ko. Okay. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Ano ibig sabihin dito? Kasi ang konteksto ng Matthew chapter 13 is about parable. No? Ano po yung mapalad, hindi kasi lahat nakakamulaglag pagdating sa spiritual na katotohanan. No? Kaya matuwa ho tayo, mga minamahal. Akalain mong tayo ay, akalain mo yun? Ano? Ay katulad kung ari ako may hindi nagtapos ng grade 1 man lang eh. Tama? Tapos pinag-aaralan natin systematic theology eh. Ano ang lupit ng biyaya ng Panginoon. Si Pedro, di ka kausapiti si Pedro, mga malakaya, pagdating sa Acts chapter 4, sila nagugulantang, napagkilalang si Juan at saka si Pedro, yung mga wala ng mga pinag-aralan, bika tatapang nitong mangaral, ay napagkilala nilang sila yung nangakasama ni Jesus. Kaya biyaya po, mga kapatid, ano? Talagang biyaya po yan. 1 Corinthians chapter 2 verse 10, ano ho? Pero lalo na kayo, ang tindi ng pagpapala nyo, naligtas na kayo, may course pa kayo. Kaya purihin talaga ang Panginoon sa inyong buhay. Ano? Ano sabi ng 1 Corinthians 2 verse 10? Ngunit ang mga ito ipinahahayag sa atin ng Diyos sa magitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim ng mga bagay ng Diyos. Alam niyo po, ang banal na Espiritu nagpapahayag, hindi natin siya kayang abutin. Kundi pinaunawa, ang context naman diyan ay sabi ni Pedro, sapagkat pinasyahan kong walang ipakilala sa inyong sino man, kundi si Kristo, upang inyong tiwala ay wag malagak sa tao, kundi kay Kristo. Ano ho? Pero ito yung nangyari at naabot ninyo, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa magitan ng banal na Espiritu. Ano? Sabi ko doon sa Alipuris ni Soriano, ano ang hinahangaan na niyo si Soriano, hindi na si Kristo. Ano? Talagang kulto yung ganyan. Minsan, ginagaya din naman ng mga baptist. Mas pinasisikat ng pastor kaysa kay Kristo. Wag ninyo ako pasisikatin. Bigyan na lang ninyo ako ng wheelchair. Ng ganyan. Huwag niyo na ako pasikatin. Mas masaya na ako dyan. Sa totoo na po, para patawa lang ako. Mayroon isang napakagaling na mangaral, doktor ng Bible, sabi niya, pag ako'y namatay, ang ilalagay niyong pangalan ay si Jesus Christ. Ibauna ninyo ako sa limot. Ako'y walang kabuluhang lingkod ng Panginoon. Pero ginamit sa pagtatayo ng maraming iglesia, paglilimbag ng mga aklat. Talagang siya ang laki ng pagtingin kay Kristo. Kaya hindi ho din tama nga yung nasikat ay mga nangangaral. Ang pasikatin yung ipinapangaral, hindi yung nangangaral. At kung sakali man ikaw ay biyan, dahil nga ikaw ay nagtapat doon sa pinapangaral mo, kaya ikaw binibiyayaan. Pero ang maganda, kaya ikaw ay inihaangat, dahil marunong ka magtaas, magpuri sa Panginoon. Efeso 1:18, ano po sabi dyan? Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Kita niyo yan. Upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. So itong mga talatang ito ay ilan lamang sa nagtutunay na privilege. Yung tayo ay nakapag-aaral at nakakaintindi at nakakatanggap ng katotohanan ng Diyos. So una, enabled. Number 2, explanation. Ano ba yung self-existence? Ano ba yung ang Diyos ay nabubuhay sa kanyang sarili? Medyo talagang malalim ito eh. Hiniram ko po at kinopya yung pagpapaliwanag dito ng isang textbook sa amin, sa Bible School, si Bancroft. Kalahin niyo ang pangalan, Bancroft. Pero ang daming nailimbag. At saka systematic theology, elemental theology,
Systematic theology. Ano ba, pag-aaral ng systematic theology, 10 major doctrines. Pero ang lalalim ng kanyang approach, Doctor of Theology. Pero ang pangalan, bankrupt. Ano? Ayaw ko na isulat dyan, yung explanation nito. Diyan sa, yan, ating basahin na. God has the ground of His existence in Himself. Ang Diyosika ay mayroong pinagsasaligang pag-iral, pero yun ay sa kanyang sarili. Every being must have the ground of its existence, either in or out of itself. We have the ground of our existence outside of ourselves. God is not thus dependent. Tayo, nag-i-exist pero meron tayong sinasalalayan. Tama ba? Hindi tayo bumubuhay nating sarili, may bumubuhay sa atin, labas sa ating sarili. At yan ay ang Diyos. At kinasangkapan niya ang tahong, sa mga pagkain yan. Tayo nabubuhay na may sinasalalayan. Pero ang Diyos, sinong bumubuhay sa Kanya? Kaya ang tawag ay self-existence kasi siya yung bumubuhay, siya yung buhay. Ayan, may malalim pang silip dyan. God is not thus dependent. God's self-existence is implied in the divine name. Yung tinatawag na I am what I am. Tuloy pa natin yung babang explanation. Kasama ba yun yan? God exists by the necessity of His own being. It is His nature to be. Alam mo, ang Diyos ika'y umiiral dahil ito'y kanyang siya. Actually, hindi siya umiiral dahil gusto niyang umiral. Siya'y umiiral dahil sagyang siya'y nairal. Naintindihan niyo ba yan? It is His nature to be. Hindi siya naging Diyos dahil gusto niyang maging Diyos. Siya'y Diyos dahil siya'y Diyos. Siya'y buhay dahil siya'y buhay. Hindi niya ginustong siya'y mabuhay, kaya siya'y nabubuhay. Siya'y sagyang buhay. Tama? Tayo ay bunga ng pagkagusto niyang tayo mabuhay. Pero hindi niya ginustong mabuhay, kaya siya ay nabubuhay. Siya ay sagyang buhay. Lupit nun. At ang kanyang buhay na yan, ay kung ano din ang kalikasan niyang pagiging walang hanggan. Kaya siya nag-i-exist, walang simula, walang katapusan. Siya ay walang hanggang umiiral. Tayo nagsisimula pa lang ang pag-iral. Diba? God exists by the necessity of His own being. It is His nature to be. Hence, the existence of God is not a contingent or dependent, reliant, but a necessary existence. It is grounded not on His volitions, but in His nature. Yan, niyo ba yun? Ang kanyang pag-iral ay hindi grounded, hindi nakasalig sa kanyang gustong pag-iral, kundi likas niya ang pag-iral. Kaya ang pangalan niya ay I am, the eternal I am. Hindi siya I was, I became. Siya ay I am. I am who I am. Ako ay si ako nga. Tama? Kasi, siya ay, ako nga noon, ngayon, ako nga. Yan ang Panginoon. Ay talaga nakakamangha nga ang Panginoon. So, wala siyang salalayan ng kanyang. Kaya mayroon sabi dyan ni Renin. Kasi pasalasilbuy-buy yan ang aming ginagawa ito. Ang Diyos ba'y humihinga?
Yan ang kanyang inilagay dyan. Ang Diyos ba'y humihinga? Ano? Oh, ang Diyos pa nga ba'y nahinga? Palagay niyo, ang Diyos ba'y nahinga? May nagtalo dyan sa Bible School, ang Diyos kayo hindi nahinga. Bakit? E di, ang Diyos dependent sa hangin. Bay sabi naman ng isa, kaya nga nagkahangin. Ang Diyos ay huminga. Diga? Basahin niya, digat hiningahan ng kanyang butas ng ilong. At ang kaluluwa ay nagkaroon, ang tao ay nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Basta? Ano? Lahat ng buhay, lahat ng umiiral, sa kanya nakasalig. Pero ang Diyos walang sinasaligan. Ano gang lupit nun? Namamangha ba kayo doon? Ibig sabihin talagang hindi ka importanteng tao kung tutuusin. Binibigyan ka lang niya ng pagkakataong maging masaya ang buhay kaya ikinaglilingkod. Ang Diyos ay Diyos kahit wala tayo. Dahil siya ay Diyos, Diyos nga siya eh. Hindi naman siya parang turumpo na naikot. Kaya naikot, may pako nakasalalay ito sa sahig. Ang Diyos, walang salalayan. Siya ang salalayan ng lahat, pero wala siyang sinasalalayan. Tama ba? Yung iba'y nagkaroon ng simula, pero siya ang pinagsimula ng lahat. Pero ang Diyos ay umiiral sa magitan nino ng kanyang sarili. Bakit siya umiiral sa magitan ng kanyang sarili? Ginusto ba niya yun kaya siya umiiral? Hindi. Likas niya yun. Tama ba? Kaya kung i-apply natin mga minamahal, binibigyan lang tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng saysayang buhay. Magkaroon tayo ng kasiyahan, kapunuan na nasa Kanya, kung bakit gusto ka niyang pagalawin para sa Kanya. Ano ho? Kaya biyayang kayo nakakaawit sa choir. Bakit? Mas maganda ang boses ng Diyos. Ayun ang anghel ni, hindi ka nauubra. Pagsuluhin mo lang tigil sa microphone yan, hindi nakaintindihan. Yung sinasabi ko. Tama ba? Ay halata ko, ako'y naan din eh. Yeah, pagka inaan dyan, guguling, may blend eh. Pero pag naan din, iba nga pakinig. Kita ko yung nasoblay. Hindi na rin ako nagpapahalata, kunwari. Kalain mo, kinaan din eh. Nakakapaglingkod sa Diyos. Minsan, don't feel like somebody. What a privilege for us that in spite na hindi naman tayo ganun, pero tayo pwedeng maglingkod sa Kanya. Amen? Ang Diyos po'y buhay. At siya po'y self-existence. Yan lang po nga ang dinampot na pakahulugan dahil nasapatan na ako dyan eh. Tama ba? Naintindihan niyo ba ang Diyos kung paano siya umiiral? Wala siyang sinasalalayan. Siya'y sagyang umiiral. At kailan siya umiiral? Wala pa ang bituin na andun na eh. Wala pa yung kalawakan na andun na siya eh. Wala pa ang lupa, wala pa ang anghel na andun na siya eh. Magkakasama ng Ama, Anak at ang Espiritu, wala pa ang lahat. Sila yung masaya na. Abay nakalantak ng likha. Bay nakalantak ng likha, ay gusto eh. Baka tayo mapagbintangan na naman. Bigyan naman kung ano-ano pang hinahalugog mo. Kaya nalalabas na ang Diyos ang author ng sin. Number 3. So, enabled, explanation, evidences. Patunayan natin na ang talata ay sumusuporta na ang Diyos po ay sa kanyang sarili may buhay. Pagdating sa Acts 17 verse 24, ang sabi diyan, the God who made the world and all things in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Ano ibig sabihin yan?
Ang Diyos na gumawa ng buong sanglibutan at lahat ng narito, siya ang Panginoon ng langit. At siya hindi tumitira sa templong ginawa ng tao. Hindi siya dependent yan. Hindi siya dependent. Siya ang gumawa. Siya ang sinasalalayan. Pero hindi siya ang sumasalalay. Revelation 1:8. Naaga yata tayo ngayon. I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. I am the Alpha and Omega, says the Lord. Siyang una at katapusan. Sabi ng Panginoon, siya noon at sa darating ang makapangyarihan. Ibig sabihin, wala pang lahat, wala talagang siyang sasalalayan. Psalms 90 verse 2. Before the mountains were burned, or you gave birth to the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Wala pang lahat. Buhat sa walang hanggang sa walang hanggan, ikaw na ang Diyos. Ikaw ay umiiral na sa magitan ng iyong sarili. Salamat sa Diyos. Genesis 21:33. Iba yata ang version nito. Tama ba ang version nito? Tama naman. Abraham planted tamarisk. Ba? Yes pala. Nasa Bible pala yung tamarisk. Tree of Beersheba. And there he called the name of the Lord, the everlasting God. Siya yung walang hanggang Diyos. May ano mga tamarisk? Ayun, binabad na sampalok. Yung iba na may tama rin. So, ang Diyos po ay walang hanggang Diyos. Yan po ay nagdidiin na siya ay talagang walang salalayan. Saan siya sasalalay? Lahat naman ng bagay temporal. Siya ang buhay sa kanyang sarili. Psalms 102 verse 25 to 27. Of old you founded the earth, and the heavens are the work of your hands. Tinayo niya ang lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay, even they will perish. But you endure, and all of them will wear out like a garment, like clothing. You will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will not come to an end. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mababago, mawawala, ngunit ang Diyos ay mananatili magpakailanman. Bakit? Yung kanyang ginawa, mawawala eh. Pero ang Diyos ay mananatili. Bakit? Eh siya nga ay umiiral sa kanyang sarili. Wala siyang sinasalalayan. Pero lahat ng kanyang ginawa, nakasalalay sa kanya. Kaya pagdating ng John 1:4, in Him was life. And the life was the light of men. Nasa kanya ang buhay. Nasa kanya ang buhay. Siya ang buhay. Siya'y likas na buhay. Maliwanag ko ba yan? Yan po ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano ho? Ilan lang po yung ating inaaral na sa existence pa lang tayo. Pag nakita natin yung kapangyarihan niya, yung kabanalan niya, yung karunungan niya, patuloy nating inaalam, ay
Dapat talagang malaki ang tingin natin sa Diyos. High view of God. No, wag na ho tayong umalis sa ganong paksain dito sa iglesyang ito. Lagi natin sikapin na makita ang kadakilaan ng Panginoon. And then number 4, entitled. Sino ba ang entitled diyan? Hindi pwede ito sa mga anghel. Dahil ang anghel ay nabuhay din lamang dahil ang Diyos. Lalo namang hindi ito pwede sa tao. Sino ang entitled diyan sa self-existence na yan? Walang duda, ang Ama. John 5:26, ninyo po. John 5:26. Ano ang sabi diyan? Sino ba ang self-existence? Nagdebate ang Baptist at saka Muslim, nakakapika. Nakakapika palang kalaban yung Muslim. Nakaka-discourage palang kalaban yung mga yan. Kahirap ka ng pagsabungin may Bible at Quran. Ano? Para nagdala ka ng sasabungin, ang dala niya itik. Anong hirap labanan niya? Mahirap eh. Ano yan? Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Diyan nyo ha? May buhay sa kanyang sarili. Ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Likas niya ang buhay. Ang Ama mayroon. Ganyan din naman pinagkalooban niya ang kanyang anak, kita mo yan. Kung hindi bigyan, di walang buhay. Nagkaroon sa buhay ng kanyang sarili. Ngayon, ang anak ba ay may buhay din sa kanyang sarili? O binasa natin, John 1:3. Ano ang John 1:3? Ba? John 1:4 pala. Ang tinutukoy ng 1:4 ay si Kristo. In Him was life. So, sino ang entitled sa self-existence? Walang duda pag sa Ama. Tanggap na tanggap agad ng Muslim yan. Ng dating daan. Ng Iglesia ni Kristo. Ng saksi. Walang duda. Pero, pipilipitin nilang pilit kapag yan ay inilagay mo kay Kristo. Ngayon, ang ating dinidiin, mga kapatid, na yung self-existence, yan hindi kaya ng anghel. Hindi rin kaya ng tao. Pero bakit taglay ni Kristo? Tama ba? So talagang lagi nating babalik-balikan na ang Diyos na pinapakilala ng Biblia na iisa ay may tatlong personang iba-iba. Hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos, tayo naniniwala sa isang Diyos na binubuo ng tatlong iba't ibang persona. Tama? Na sila ay kapwa nagtataglay ng buhay at nabubuhay sila sa kanilang sarili. Ano? Ano ang John 14 verse 6? Alam na alam po natin. I am the way and the truth and the life. I am the life. Ako ang buhay. Tama ba? Siya ang buhay. Alam nyo ba, tinitingnan ko po yung definition ng life? Ang lalim. Wala hong makaabot ng lalim ng ibig sabihin ng kung ano ang buhay. Pero nabasa ko doon, napakinggan ko yung isang preacher doon sa BMP. Nag-research din siya hanggang sa nakita daw niya na ibig sabihin ng buhay ay si Jesus. Christ is the life. Amen? That's why without Christ, walang buhay. At ang buhay ni Kristo ay walang hanggang buhay. Kaya ang may Kristo, may walang hanggang buhay. Nagpakadugmatik naman yung iba, kaya ako ay may walang hanggang buhay, nasa akin na si Kristo. Pero ang katangian ni Kristo hindi lang walang hanggang buhay. Siya din naman ay walang hanggang buhay na banal. Kasi kapag ikaw ay may Kristo, hindi kalahating Kristo lang ang nasa iyo. Buong Kristo. So kano ang katangian ni Kristo sa kabuuan, dapat yon ay hindi buhay na walang hanggan lang ang aangkinin mo. Tama ba? Dahil si Kristo ay hindi lang buhay na walang hanggan. Siya ay Panginoon. Tama ba?
Kung si Kristo talaga ay iyong inaangkin, kaya may buhay na walang hanggan, ay dapat kasama rin yung kanyang pagiging Panginoon. Aba, ay pinuna pa rin kayo pala naniniwala sa Lordship Salvation. Sakyang pag ikaw ay ligtas, Panginoon mo si Jesus. Hindi ho pwedeng siya tagapagligtas lang, pero hindi siya Panginoon. You're not saved, you are still lost. Tama ba? Ay kahit nga sa pera, hindi mo pwedeng Salamat to sa mga naglalabgip. Oh. Kahit nga itong 50 pesos, hindi naman pwedeng ito lang Kapag ikaw tumanggap ng 50 pesos, ito ang harapan. Tapos ang likod, ito rin. Fake yan. Pero pagka 50 pesos ay ganyan mukha, tapos ang talikod ay walang mukha, tunay yan. Tama ba? Pero pag iisa, ang makikita mo lang, yan po ay fake. Hindi ho pwedeng tamang ikaw ay ligtas na hindi mo siya Panginoon. Dahil si Kristo ay hindi lang tagapagligtas. Tama ba? Kaya kailangan may pati ibabatuhin. Kaya pala ikaw iloy yan. Nagpakalayo-layo ka na. Ano? Ikaw pala Lordship. You are lost if Christ is not your Lord. I don't believe that you are saved, but He is not your Lord. Ang pera ay fake. Pag-iisang side lang ang kita mo. Si Kristo ay hindi isang side lang. Siya'y walang hanggang buhay, pero siya din ay Panginoon. At siya'y banal. Tama ba? Hindi ho tayo kumagat lang sa ubas. Kumagat sa mansanas. Nung kumagat ka, mas malaki ang natira kaysa kinagat mo. Hindi ho ganun ang tipo. Pag kay Kristo, pumasok siyang buo. Hindi ka kumagat lang kay Kristo. Si Kristo ay buo. Kaya we are complete in Him. Colossians chapter 2:9, we are complete in Him. 1 Corinthians chapter 1 verse 30, siya ang ating katwiran, siya ang ating katubusan, siya ang ating karunungan, siya ang ating kabanalan. We are complete in Christ. So hindi one part of Christ. Kabuuan ni Kristo. Kaya mga kapatid, tama po ang mga books, ito po. Kaya nga ako medyo angat ako ng konti sa Bible school, lalo pagdating sa theology. Kasi ako nagbabasa na sagya ng theological book bago ako nakapagsalang ng Bible school. Kaya wag mong antayin mag-worker ka bago ka magbasa ng mga aklat. Wag mo antayin mag-worker bago ka magtapos ng Bible. Kaya salamat, mayroong mga nagtatapos sa inyo ng Bible. Tapusin niyo po yan. Maganda po yan. Napakaganda ng karunungan at patitibayin ka sa tamang conviction. Pag Bible ang
binabasa. Ngayon, ako'y naniniwala talaga na tamang sabihin na ikaw ay hindi nagiging makatotohanan, na ikaw ay tinanggap mo siyang tagapagligtas pero ayaw mo siyang Panginoonin. Hindi ho totoo yan. Kasi ang Panginoong Sus po ay hindi mansanas. Nung kagatin mo, mas malaki ang natira. Hindi ho ganun ang doktrina ng kaligtasan. Pag sinampalatayanan mo si Jesus, sinampalatayanan mo ang kabuuan niya. Maliwanag po ba yan? Opo. Maliwanag po yan. Holy Spirit. Ang Holy Spirit ba'y buhay din? Basahin natin ang John na lang. John chapter 4. Oh, sige, para maging tapat pa. Tapos na agad tayo eh. Roma 8 verse 10 and 11. Magtyaga tayo magbasa ng talata. Romans chapter 8 verse 10 and 11. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang espiritu niyong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa magitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Bakit siya nagbibigay ng buhay? Kasi siya ay may buhay. So, ang self-existence ay hindi entitled lang sa Ama. Hindi lang entitled sa Panginoong Jesus. Yan din po ay taglay din ng Holy Spirit. Sa John chapter 4 verse 10, tingnan po natin. John chapter 4 verse 10. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa inyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Ano bibigay? Tubig na buhay. Tingnan natin yung tubig na buhay na yan. 6 verse 63. 6 verse 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman. Ay walang anumang pakikinabang. Ang salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ngayon, isa pa, John 7:38 and 39. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ano yung ilog at tubig na buhay na yan? Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Isa sa simbolo ng Holy Spirit ay ilog na tubig na buhay na bumubukal. Natatanggapin ng mga magsisasampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So ang Holy Spirit ay bukal ng buhay. Bakit? Siya ay buhay. Siya ang bukal ng buhay. Hindi siya dependent. Siya ang source. Kaya mababasa niyo po doon sa Revelation 11 verse 11, tingnan po natin, tapos na tayo. Praise the Lord. At pagkatapos ng 3 araw at kalahati, ang hininga ng buhay mula sa Diyos ay pumasok sa kanila. At sila'y nangagsitindig at dinatna ng malaking takot ang nakakita sa kanila. Ano ba yan? Ba't hininga ng buhay? Pinatay. 22 verse 1. 22 verse 1. Alam niyo ba, ngayon ko lang naintindihan yung ilog diyan, hindi literal na ilog. Yun ay dagat. At ipinakita niya sa akin ng isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Yan po'y ang Holy Spirit, ang sinisimbolo.
So ang Holy Spirit po ay may mga talata na nagtitibay na siya ay buhay. Siya ay nabubuhay sa kanyang sarili. So garne, siguro pwede nating garne. Ang ama, kung siya ay dependent, yun ay sa tatlong persona. Sila ang kabuuan ng buhay in a mysterious way. Ang ama, sa pagiging individual, ay buhay, pero inseparable sa anak. Ang anak ay gayon vice versa at ang Holy Spirit. Sila yung iisang Diyos na bumubuo, sila yung nagtataglay ng likas na buhay. Hindi nawala ang isa sa kanila. Sila yung magkakasama. Kaya sila'y walang kakulangan sa walang hanggan. Then, siguro dito tayo magtatapos. Effects. Effects. Why? Anong una? Enabled. Explanation. Evidences. So, ang entitled niyan, nasa ama, nasa anak,